typical po kasi sa mga templates or yung mga draft po ng mga abogado na nagre-recycle po kami. Patawarin niyo po kami kung minsan po meron po kaming mga hindi na i-edit. Baka po kasi may pinaggamitan na kami noon from the past. Kino-confirm ko po na posible po na magkaroon ng clerical error o kaya typographical error dahil sa dami ba naman ng nire-review, dinadraft at mga inaasikasong papeles ng mga abogado at mga opisina o tanggapan ng gobyerno, hindi po maiiwasan. Anyway, tao lang naman. Sa perspektibo kung ito ba ay makakasira o damaging, hindi dapat. Dahil ito po ay impeachment proceedings. Wala po tayo sa hukuman, hindi po tayo governed ng rules of court at ang core o yung puso dapat ng impeachment proceedings ay nakatutok dapat sa pagtingin kung fit ba or nararapat pa bang mamuno ang mataas na opisyal gayong siya ay nahaharap sa mga ganong akusasyon. Pwede na lang nilang i-deny, pwede na lang nilang sabihin na fabricated yung video pero hindi talaga nila magawa. Yung mga ganitong clerical error na may lapses probably sa review or sa pag-revise ay patawarin muna natin at hindi tayo dapat doon nakatingin. Isa kasi sa mga naging payag nitong si attorney, itong pong si Senator Judge Amy Marcos, tila kasi naging paulit-ulit yung word no, na nagkaroon po ng pagkakamali o typographical error. At ang question nga niya ay, yan ba ay ginawa niya yung affidavit niya? Ito po ba ay copy-pasting lang, Attorney Francis? Wala tayo sa posisyon kung ano ang naging confusion kung paano lumitaw-litaw yung Department of Justice ba yun or some other important na clauses, pero nandun din tayo sa perspektibo na kung ito ay typographical error, mukha nga dahil paulit-ulit eh. 'Di ba? So probably hindi nga talaga na-review ng maayos, pero at the same time, mas tutukan natin yung pinakamagandang parte ng kanyang testimonya, yung pag-conduct nila ng investigation. Nandun din yung kung ano yung nais nila na imbestigahan dahil ito ay nakakasira sa moral fabric ng ating lipunan at hindi dapat tinotolerate lalo na at nasa mataas na katungkulan ang respondent dito. Pero attorney, sa panunod po ninyo dito po sa impeachment case, ano yung nakikita po ninyong naging magandang punto sa panig po ng prosecution na talagang magdidiin dito po sa articles of impeachment na ito pong pagbabanta ni VP Sara Duterte para madiin po siya sa kaso? Gustong-gusto ko na na-point out nila na hindi mahalaga dito kung ito ba ay grave threat, kung ito ba ay conditional, yung mga ganong discussion dahil sa mga ganitong concerns natin sa impeachment proceedings, dapat titingin tayo dito na yung mere fact o yung pagbibitaw lamang ng mga ganong hindi ka nais-nais na mensahe on air or sa Zoom meeting, hindi na dapat ito pamarisan at hindi ito isinasawalang bahala dahil seguridad ng First Family at ni President Marcos, gayon din ni then Speaker Romualdez ang nakasalalay. Yung mga ganitong pagbibitaw ng mensahe na hindi dapat ginagawang joke ay hindi dapat tinotolerate. Kaya maganda yung structure na na-build sa line of questioning kahapon. Pero sa panig naman po ng depensa, attorney, ano naman yung nakita po ninyo na naging magandang punto po nila kahapon? Sa panig ng depensa, mukhang nabawasan ang kanilang objections. Talagang palagay ko natuto sila from last week dahil may mga netizens at may mga viewers tayo na critical na sa kanila dahil sobrang ingay ng kanilang pag-object to the point na lumilitaw na tuloy, meron silang ino-obstruct, kaya maigi din na nabawasan at least sa kahapon. Pero hindi natin alam kung mamaya may mga pasabog din na naman ang depensa. But insofar as guarding their objections are concerned, well presented yung mga objections ng depensa kahapon. Attorney Francis, para po sa inyo, gaano o ano yung magiging malaking role sa panig naman po ng prosecution dito po sa pag-iimbita kay dating Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Zuleika Lopez,
para mas mapatunayan na yun nga yung intentional na pagbabanta nitong si VP Sara Duterte ay talagang intensyon ng Vice President na isa katuparan yung patay o yung pagbabanta po niya kina Marcos at iba pa, attorney? Kinakabahan nga ako para sa prosecution at ilalagay nila sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez. Ang dating po kasi niyan, hostile. Ang ibig pong sabihin, mga kabombo, kapag po hostile ang witness, pinatawag mo siya para mag-testify pero i-explikin mo please na yung kanyang mga ite-testify ay hindi papabor sa iyong case theory. Okay? Expect din natin na dahil magkaalyado or aligned si Attorney Lopez sa Office of the Vice President ay ipe-frame yung mga sagot in such a manner na hindi mabubuo yung nais na i-project na kwento ng prosecution. Kaya critical yung testimonya ni Attorney Lopez kasi maaaring hindi siya mag-cooperate ng maayos doon sa mga pagsagot niya at maaari din na dahil hindi siya sumasagot ng very generous, meaning to say, yung mga sinasagot niya ay mayroong tawag dito, kung hindi paglilihim ay medyo nalilihes doon sa gustong i-build ng prosecution, maaring hindi totally mabuo yung building na gustong itayo ng prosecution. So, kumbaga parang pwedeng mag-bounce back against them yung mga makukuha nilang information dito po kay Zulaika Lopez, attorney. Yan ang realidad. Kaya nakakatakot din talagang magpresenta ng hostile witness. In fact, kung ako yung case manager nila, or kasama ko sa kanilang team, ang isa-suggest ko, baka no need na i-present. Kasi the video will speak for itself. Nandun naman si Attorney Lopez. Ano pa kaya? Pero yan nga ang titignan natin. Ano kaya ang naiisip na strategy ng prosecution at umabot sila sa punto na magpepresenta sila ng witness mula sa kabilang panig.